Kung juror ka, juror siya, juror ako, juror tayo. Palakasan sa hukuman, hindi na uso. Kung juror ka, juror siya, juror ako, juror tayo. Mga kawatang bantay sa lakay sa gobyerno, mabilis mabubuko, mabilis makakalabuso. Kung juror ka, juror siya, juror ako, juror tayo. Lahat tayong mga soberanong Pilipino, ligtas at mga milyonaryo. Tara na! Andito sa itaas ang pinakamatitinding kurakutan. Yeah. Kurakutan. Natatandaan ba ninyo kung sino ang may sabi nun? At kung kailan niya? At bakit niya sinabi yon? Good morning, mga kasoberano sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Cheers! Ko pa rin po ang inyo laging nakandang maglingkod. Kitkilatis Lagari po lamang. At sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga kayong ngayon naruroon sa buong archipelago at siyempre sa buong mundo. Nakakailag-ilag sa virus COVID-19. Ano po? Kitkilatis Lagari lamang po inyong lingkod. Handang maglingkod sa Pilipino saan man dako ng mundo o sulok ng archipelago. Okay, so sino po ang nagsabi na naandito sa itaas nga ang matinding kurakutan? Aba, walang iba. Walang dilit iba kung hindi si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kailan niya po ito sinabi? Nung kanyang tinukhang ang dalawang water concessionaires, sina Ayala at Pangilinan. Tinukhang niya dahil sa one-sided love affair sa kontrata. Na paborable doon sa mga Ayala, doon kina Ayala at Pangilinan. Kumbaga ginawang gatasang baka tayo ng mga soberanong mamamayang Pilipino. Ano-ano po yung kanyang tinutukoy na mga korupsyon o mga scheme in the scheme of things. Ano mga diskarte o estilong bulok ang ginagawa sa itaas? Siyempre, pag sinabi mo sa itaas, di ba? Yung nakaupo sa trono ng Malacanang. Wala namang mas mataas pa doon Well, dapat meron tayo mga soberanong mamamayang Pilipino, pero sa papel lang yun Pagdating sa realidad, hindi tayo soberano, tayo po ay alipin. Bakit tayo alipin imbis na soberano? Sapagkat may missing link. Ano yung missing link? Wala, hindi kasama sa ating Bill of Rights ang karapatan / kapangyarihan na rin sa trial by jury. Diba? Saan ka naman nakakita ng sovereign pero walang karapatan na humusga? Ano yun rin ang tinutukoy po ni Pangulong Digong na mga big tickets corruption scheme ay ito pong yung dalawang water concessionaires niya, mga konsesyon na ibinibigay ng palasyo sa kanyang mga
kasapakat na mga oligarko. Konsesyon sa tubig, konsesyon sa minahan, konsesyon sa laging, mga ganon, no po. At konsesyon, tama, sinabi ko na, minahan. Kadalasan, mga kalaing kayong manggi, meron pa itong sovereign guarantee. Ano yung sovereign guarantee? Na po pwede silang mangutang sa loob o labas ng bansa, sa mga international funding institution o sa mga local funding institution like yung kung tawagin natin ni government funding institution, GFIs, ano po? At yan ay kinabibilangan ng GSIS, Pag-ibig, SSS, na kung tutusin mo sa tuusang usapan, government funding institution na tawag dyan, pero pera natin ng mga miyembro ang meron dyan. Anyway, so may sovereign guarantee pa po. At syempre pa, yung mga pagsasapribado ng mga government-owned or and controlled corporations. At yun nga, napag-uusapan ngayon, matunog na matunog. May init-init pa yung pagsasipribado ng PhilHealth. So, nakakabilib pa naman sana kasi si Pangulo, tukoy niya kung anong problema Pero pagkaupo pa lang niya, unang-unang sona niya, tukoy niya na ang problema ay ang justice system. Sabi pa nga niya I heard the men on the street saying that our justice system has become illusory. Katang-isip na lang daw na fit only for masteral dissertation. Diba? Pagka kumukuha ka ng masteral degree, kumbaga, gagawa ka ng kwentong barbero. So, gawin mo kwentong barbero yung ating justice system. Pero wala Hanggang sa doon na siya. Alam niya ang problema, pero hindi niya alam ang solusyon. At maaaring kung alam niya solusyon, ayaw niya solusyonan. Kasi nagpadala na ako ng email sa kanya ang kailangan natin justice change. First things first, justice change. If we are to have good governance in this country, we must have to change our justice system. If we must have good governance in this freaking country of ours, we must change our freaking justice system. Anyway, so pagsasipribado ng PhilHealth, mga kasuberano, ay isang easy way out to at best, easy way out at best, at worst tusong galawan kasi imbis na parusahan itong mga kawatan, mabibigyan pa sila ng pabuya dahil malamang kaysa hindi sila din ang bibili nito. Diba? Sila yung nagkuanito sila gumawa ng senaryo sila din makikinabang, diba? So imbis parusahan at saka sila may pera, marami na sila nakulimbat by the billions, diba? Hindi ako naniniwala na magkano yun, recently 15 billion lang ang ninakaw sa ating PhilHealth. At sa kabuuan umaabot na daw since then maabot na daw ng 150 billion lang. Hindi ako naniniwala dyan. No? Kwentong matsing at pagong po ito kung ating isalarawan. Ito pong mungkahi, at malamang ito yung kanilang tatahakin kasi malaking pera dito diba? Let's call a spade a spade. Huwag na tayong magmaang-maangan, huwag na tayong magbulag-bulagan, magbingi-bingihan, at magtanga-tangahan. Tayong mga soberanong mamamayang Pilipino,
Manindigan po tayo. Sapagkat we are not the sovereign Filipino people for nothing. Sabi nga ni Edmund Burke, para magtagumpay ang iilang may sungay, sapat na ang pananahimik ng sandamakmak ng mga matitino. Ano ba tayo? Lahi ba tayo ng mga takot? Lahi ba tayo ng mga duwag? Lahi ba tayo ng mga bobot tanga? Di nga ba't araw-araw, sa araw-araw na ginawa ng Diyos nung tayo mga bata pat nag-aaral sa elementarya, ay kinakanta natin yung lupang hinirang. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting sa manlulupig, di ka pa sisiil. Kita niyo yun? Manlulupig na taga-ibang bansa o mga kalahi natin, lalo na sa mga kalahi manlulupig, sapagkat mas karumal-dumal ang ginagawa nila. So, nasaan? Nasaan na ang mga idinuyan na mga magigiting sa bayang magiliw? Manindigan po tayo. Marami na tayo po nakita ng mga moro-morong senaryo para bigyan katuwiran ang privatization, deregulation, at mga concession agreement. Marami na po tayong mga nakita niyan. No? Kaya huwag tayo patuloy na magbulag-bulagan. At iba pa, hindi lang po na-confine doon sa mga nabanggit ang sinasabi mismo ni Pangulong Digong na matinding kurakutan, korupsyon na ginagawa, niluluto sa itaas. Ang katukuran kasi, katukuran ng gobyerno noong pong nilimbag ang 1987 Constitution, mga bobo daw ang gobyerno o bobo ang gobyerno sa larangan ng pagpapatakbo ng negosyo. Bobo. Kaya po isiningit nila itong privatization. No? Privatization. Saan po ito matatagpuan? Bakit ko nasabing paningit lamang po ito? Ito po ay matatagpuan sa Article 13, Section 8. At ang sabi rito ay, quote, the state shall provide incentives to landowners to invest the proceeds of agrarian reform program to promote industrialization, employment creation, and privatization of public sector enterprises. Alam mo, matay ko mag-isipin, no, ilang beses kong ginamitan ng sentido común ito. Walang hindi cohesive, di ba? It does not express a complete thought. Sa akin, biro mo unang-una, bakit napunta ito sa agrarian reform? Di ba? Bakit napunta ito sa, di ba, sa section Article 13, Section 8, no, incentive to landowners. Okay, ito pag sinabi mong agrarian reform program, yung landowners, no, susumitin nila yung kanilang mga land holdings na in the first place ay walang puwang sa demokrasya, walang puwang sa mga umiiral na batas na magkaroon ang sinuman ng land holdings na sobra-sobra. In fact, merong atas, no, sa Solicitor General na bawiin, ibalik sa gobyerno yung mga acquired lands unconstitutionally. Yung mga sobra-sobra lawak ng mga lupain, yung mga gumagamit ng dami corporations, no, para mapaikutan ng batas ang magkamal ng malalawak na lupain
unconstitutional po yun. At ipinagbabawal po ng batas yun. May limit lamang ang pwedeng pag-aariin ng bibilhin ng isang soberanong Pilipino 18 anyos pataas. That's democracy 101. Kasi paano yung mga bagong sipol, wala na sila matitiran. Kaya nga dumarami at squatters Diba? Cheers. And so, incentives to landowners to invest the proceeds of agrarian reform program to promote industrialization. Okay ito. Kumbaga mawawawaan natin ito, mauunawaan, maintindihan natin ito. No, employment creation. Okay din to. Maintindihan natin ito. Pero nung sinabi na, and privatization of public sector enterprises, kumbaga biglang lumundag ng pagkalayo-layo sa usapin. Ba't napunta rito? Privatization of public sector enterprises. Hindi po ba? Ay so malinaw na ito ay palusot. Itinago. Di ba? Isang na ito. Actually, isang maikling salita lang ito. No, itinago rito para huwag mapansin ng ibang delegado at bumingo sila. Now, kung meron po kayong paliwanag, pakinggan natin. No, dito magkomento kayo sa video na ito, sa komentaryo na ito, magkomentaryo din kayo. Libre. Libre lamang po dito sa ating YouTube account. No, ang inyong komentaryo. Wala ko kayong alalahanin na babayaran. At wala din naman komentaryong mali o tama. Meron lang mas maganda, o mas maganda-ganda, mas maganda at pinakamaganda. Hindi po ba? Kung kayo hindi naniniwala ng aking pananaw dito na ito'y palusot, go ahead. Go ahead. Bitawan ninyo ang inyong peace para magkaroon tayo ng peace of mind. So ang tanong ko sa inyo, hindi pa ba natin memorize ang modus operandi ng mga nasa gobyerno? Hindi naman ito napunta sa gobyerno para talagang paglingkuran tayo sapagkat pag gumawa sila ng kabulastugan, hindi nga sila napapanagot sa batas Hindi po sila napapanagot sa batas, kaya namimihasa. Namimihasa po sila. Ilan na ba ang mga GOCCs na sa tanda ninyo o pagkakalam ninyo na na-privatize? At kaya pinivatize yun para daw sa kapakanan natin. Ano nangyari? Umunlad ba ang buhay natin? Naging mga milyonaryo ba tayo? Hindi naman Lalo tayong palubog sa kumunoy ng kahirapan. Ang karamihan sa atin, 99.9% ng mga itsapwera, palubog ng palubog, kakawag-kawag sa kumunoy ng kahirapan. Habang itong ating mga tagapagsilbi sa gobyerno, nagsisipagyaman, hindi lamang basta mga bilyonaryo, trilyonaryo na ang marami sa kanila at our expense. So, tukuyin natin kasi pinag-usapan natin dito corruption. Cheers. Liwanagin natin. Hindi po corruption ang ugat ng samut-saring kanser sa lipunan. Uulitin ko para mas malinaw. Hindi korupsyon ang ugat ng samut-saring kanser sa ating lipunan. Bagkos ang markademonyong sistema na trial by palakasan.
marka demonyong hustisya na minana pa natin sa mga Kastila. Itong justice system po natin, minana po natin ito sa mga Kastila, hindi sa mga Amerikano. Although ang rules of court na pinaiiral ngayon ng Supreme Court, kinopya nila sa California Judicial Branch na pang-trial by jury. Pero ayaw nila na isama sa rules of court ang hukumang trial by jury. No? Katuwiran nila, wala daw sa kanilang mandato. Ha? Paano wala? Eh malinaw na malinaw. Ha? Just sa Ligang Batas, Section 1. Section 1 pa man din. Article 2. That Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. So kung mandato at mandato din lang ang pag-uusapan, meron. Nandyan sa ating saligang batas. Ayaw lang nila. Diba? Sovereignty resides in the people. Oh. Ang paghahari ay nasa mga mamamayan. So pag ginawa mong judge, mga hukom, mga jurors, ang mga mamamayan na mga hari, what is stopping you? Diba? Paano? Sinong pipigil sa iyo? Mga hari yung in-empowered mo. In-empowered mo para panagutin nila ang mga tagapagsilbing mga kawatan sa gobyerno. What is the wrong with that? At tapos sasabihin ng kwarta, kusina ay kusina, Korte Suprema, na wala silang mandato, Borges por 5 naman, oh. And so, itong korupsyon, mga kalain kayo manggi, ay bunga lamang, ha? Bunga lamang. Bunga lamang ng sistema na hukumang trial by palakasan. Ngayon, silipin naman po tayo. Tumingin po tayo sa ating palipaligid, no? Sa buong mundo. At titingnan po natin yung mga magagandang halimbawa, best practices, ika nga, na ginawa na nila kung paano sila nagtagumpay sa giyera kontra korupsyon sa kanilang gobyerno. At syempre pa, unahin natin yung US of A. Yung USA. Sapagkat dito po natin hinugot ang ating demokrasya. Siyempre, Antimano, marami ng mga tatas ang kilay dito at kukontra. Pag sinabi mo yung pangalan ng Amerika, allergic kaagad sila. Ito yung mga komunista. Number 1 na kalaban ng Amerika. Hindi po ba? And so, matagal na sila nag-advocate ng kanilang komunismo. Ayaw naman nila magtayo ng partido, Communist Party of the Philippines, at nirehistro nila at lumaban sa politika. Tingnan natin kung sa kangkungan sila dadamputin. Pero hindi ko kinukundina ang mga komunista dahil galit din ako sa kanila. Sapagkat on the contrary, gusto ko magsama-sama lahat tayo dito sa advokasya na bayanihan for people empowerment as jurors in a trial by jury of the people, by the people, for the people. Alam niyo ito, Amerika, minana din nila itong jury justice system sa Mother England nila, sa Motherland England nila, na 1215 pa, alinsunod sa Magna Carta or the Great Charter of 1215, Great Charter of Freedom, kung saan nakalitan niya doon ang 63 mga karapatan. Ngunit, datapwat subalit, may isang probisyon doon na susi para lahat ng mga karapatan nila ay huwag
mayurakan, huwag mapaikutan, huwag mabaliwala ng hari. Ano yun? Number 39. Trial by jury of peers. Ibig sabihin, yung judge ng hari, it's a pera. Hindi siya pwede humusga. Mga mamamayan, kapwa mamamayan ang huhusga kapag ka inaakusahan sila ng hari. Yun ang susi. Hindi po ba? Ang klasiko ehemplo po rito ay yung nakaupo nilang presidente ngayon, Donald Trump. Si Donald Trump, mga kalahin kayong manggi, wala pang 2 taon nung maupo siyang Pangulo. 14 na sa kanyang mga ayudante ang either indicted, ibig sabihin may probable cause na. Sino nag-i-indict? Mga mamayan. Ang grand jury na binubuo ng 16 hanggat 23, depende kung saan kang estado sa Amerika, po, na mga ordinaryo o pangkaraniwan o mga pribadong mga mamayan. Sa demokrasya kasi, 2 lang ang uri ng mga mamayan. Yung isa ay mga pribadong mga mamayan, yung lahat ng taong bayan. Yung pangalawa, para sa simple explanation, lahat ng taong bayan, yan yung isang uri. Ang pangalawa, yung tagapagsilbi sa gobyerno, na kahit papano, yung kanilang mga civil liberties ay medyo nabawasan ng konti, no? Civil and di ba? Kasi tagapagsilbi na sila So medyo bumaba sila ng konti. Dahil ngayon, tagapagsilbi na sila nung lahat ng mga soberanong mga mamayan. Po. So 14 na po either indicted or convicted na sa trial jury. Sa 2 uri ng jury, grand jury na tumitingin ng probable cause at trial jury na humuhusga kung ang akusado sa korupsyon at iba pang mga kaso ay guilty o kaya ay inosente. Nabanggit nga pala ni Martires na dapat buwagin na yung ombudsman. Dapat lang, tama siya, sapagkat sa Amerika wala namang ombudsman Mga mamayan ang umuhusga sa lahat ng kaso, korupsyon, kriminal, civil cases, mga mamayan bilang mga jurors. At yung ombudsman, yan yung pinaka grand jury sa Amerika. So walang silbi yan. Hawak na hawakan sa liig at ilong yan Under duress sila. Kontrolado sila ng mga politiko. Kaya dapat lang buwagin na yan. Now, ano pa ang patunay na magaling ang jury justice system ng Amerika? Tingnan natin. Sa Transparency International Corruption Index, laging nandun sa taas yung Amerika. Top 20 na considered na napaka-negligible ang nangyayaring korupsyon. Pag umabot ka ng 50 pataas, critical na yon. 50 pataas. Tayo, anong numero natin sa Transparency International Corruption Index? Mahigit na tayo 100. Kung hindi ako nagkakamali, pang 111 tayo sa ngayon. Nung panahon ni Gloria, ganun din, nandun tayo sa ganyang level. Masyadong mataas. No? Nung panahon ni Pinoy, na ibaba yan sa 95, mataas pa rin. No, pero nasa 95 na tayo. Ngayon, bumalik ulit doon sa 100 plus. Anak ng blaka. At syempre, ang isa pang batayan kung bakit natin nasabing suwabing-suwabi ang trial by jury sa USA, US of A, ay yung standard of living nila. Hindi po ba? Standard of living. Of course, marami din silang mga homeless, lalo na nung
nung pumutok yung bula, nung kanilang, ano ba yun, yung credit cards nila nung, anong mga nakarang taon, no? Pero yung karamihan doon sa nasa lansangan, walang bahay, either ginusto nila na lomad ang kanilang uri ng pamumuhay o kaya ay nalulung sa droga o kaya ay may tama ang pag-iisip. Ganun pa man, meron silang mga pwede silang pumasok doon sa kung tawagin nila ay welfare program. Walang gutom. No, at meron din namang mga ayuda ang gobyerno sa mga homeless. Hindi kamukha din sa ating kinukundina pa ng iho di asarap nung iho di gobyerno ay itong mga, at saka yung mga tutawagin nila sarili na the thinking class. Kinukundina pa yung mga homeless, yung mga walang sabi nila, ayan, kasi mahirap na nga, anak pa ng anak. Anak ng... Okay. And so, paano ba nagkaroon ng jury justice system sa Amerika? Alam nyo po, nung nagkaroon sila ng Philadelphia Convention noong 1776, ito siguro umigit kumulang 10 taon matapos na nagkaroon sila ng Articles of Confederation. Ang Articles of Confederation po nila, limitado lamang ang galawan doon ng kanilang kooperasyon sa giyera kontra Inglaterra. Pero dito sa Philadelphia Convention, gusto nilang patatagin ang kanilang samahan, di ba? Ang kanilang Articles of Confederation. Pero nangyari, nakapagbuo sila ng saligang batas, yun nga, United States Constitution, na may 3 sangay ng gobyerno, executive, legislative, at judiciary, para may checks and balances sa gobyerno. Pero ito, ang sekreto, ayon kay Justice Sandra O'Connor. Actually, hindi lang si Justice Sandra O'Connor na may sabi nun. It's an open secret at alam na ng marami yan, na noong nilimbag ang saligang batas ng United States of America, ni isa sa mga delegado, ayon kay Justice Connors, ay walang hinagap, walang naiisip na kahit ano na ipalalaman sa kanilang saligang batas, except for one thing, ika niya, except for one thing, na lahat sila ay nagkakasundo-sundo na dapat may trial by jury. So, trial by jury na karapatan ng mga Amerikano, ng bawat Amerikano, ang naging pundasyon ng United States Constitution. Sapagkat yun ng, di ba? Lahat naman ng mga bagay, organisasyon, or kahit na sa sports, ang importante, ground rules muna. Di ba? Hindi naman po pwedeng walang ground rules. Yeah? At wala ding rules of the game. Kamukha ng basketball. Kung walang rules and regulation, yan yung kanilang pinaka-constitution din. Diba? Kanya-kanya sila ng diskarte. Kanya-kanya sila ng para-paraan. Merong kanya-kanya bit-bit ng bola, takbo dun sa kabilang ring. O kaya yung mga kanyang mga katuropa ay gumawa ng pyramid, di ba? Doon sa may ring na, para aakyat na lang yung may tangan ng bola, sabay dunk, di ba? O kaya, kada isa sa kanila magbit-bit ng kanya-kanyang bola. Hindi po ba? Ganyan na mangyayari, chaotic, kumbaga.
pag wala kang set of rules and regulation, o kaya ay saligang batas na fundamental law of the land. And so, nabanggit ni Thomas Jefferson, ang sabi niya, isang sulat, kalimutan ko na kung ano yung pinadala, no ha, na wala tayong dapat ipag-alala sapagkat anya, trial by jury pa lamang ang angkla na naisip na ng tao upang rendahan ang anumang gobyerno sa saligang batas. NATO. Trial by jury of the people, by the people, for the people. And dito sa atin, ano meron? Trial by jury of the few na naghahari-harian, by the few na naghahari-harian, for the few na naghahari-harian. Yan ang meron tayo. So, kontrolado nila. Kaya ang ating lipunan, baboy na baboy. Ang mga salot na kurakot na mamayagpag. For which hindi nila pa pwede magawa yun kung mayroon tayong trial by jury of the people, by the people, for the people. Okay, so malinaw ang ating batayan riyan, ho? Malinaw ang batayan ng mga delegado sa Philadelphia Convention sapagkat ang tanong nga doon na isang miyembro, papaano kung ang mailuklok natin na Pangulo ay utak diktador at gagayahin niya si King George the Fifth. Yun yung hari ng panahon ng pag kaya sila nagdeklara ng independence, no ha? US Declaration of Independence. Si King George ang hari doon, King George the Fifth, na po. And so yun, sinabi nga ni Thomas Jefferson, huwag kang mag-alala, may sapat tayo kanyang mekanismo o nang magpapatino ng kahit na sinong ungas na Pangulo. And so, hindi na kontento mga delegado roon. Kahit na nandun sa original teksto, ang karapatan sa trial by jury, sabi niya kulang. Kaya ang ginawa ni George Madison, siya yung tinagurian na father of the United States Constitution. Gumawa siya ng mga kaukulang amyenda. 11. No, mga panahon yun, 11. Pero na-reduce into 12. Na-reduce, ang ni-ratify. 10 doon, Bill of Rights, no? Including the right of freedom of speech, of the press, and to peaceably assemble, to seek redress of grievances. Number 2, the right to keep and bear arms. Haligi din yan. Kasama yan sa 3 haligi. Para sa akin, ng demokrasya. No, 3 haligi. At the right to a trial by jury. Amendment number 5, 6, and 7. Tingnan nyo, research nyo. Patungkol lahat ng yan sa pagpapatatag lalo ng karapatan ng mga soberanong mamamayan sa trial by jury. At kaya nga, tingnan nyo, bukod sa maunlad ng buhay, no maunlad ng bansa, Amerika, hayahay ang buhay ng kanyang mga mamamayan. At hindi lang yan. Lahat ng mga bansa na jury justice system ang uso, mauunlad. At ang kanilang mga mamamayan, hayahay ang buhay. Bakit? Syempre, agarang napapanagot nga ang mga kurakot sa buong gobyerno, sa 4 na sulok ng gobyerno. Dito sa atin, magkano ang napupunta sa mga bulsa ng mga kawatan taon-taon?
mahigit 4 na trilyon. Ha? Kalahati man lang yan kung mapipigilan natin makurakot, 2 trilyon taon-taon at gagawing stimulus yan sa ekonomiya. Aba! Lahat tayo, milyonaryo. Bukod sa ligtas na at malaya. Ha? So yun po ating pinupos dito di ba? Ng Partido Soberano Pilipino. Ha? Ang Partido Soberano Pilipino ay nagtutulak, mga tulak po tayo rito ng katarungan. Sapagkat pag may katarungan, merong kapayapaan. Sapagkat pagka may kapayapaan, merong kaunlaran. In exact order. Hindi mo po pwedeng irambol yan. Kasi may mga ungas na nagsasabi, na kaya hindi tayo umuunlad kasi walang maraming naghihirap o walang kapayapaan. Hindi pwede. In exact order. Dapat una muna meron tayong katarungan at yan ay matatamo lamang kapag trial by jury na uso sa bansang ito. At kapag merong katarungan, justice for all, hindi lang sa iilan, para sa tanan. Pag may katarungan para sa tanan, mayroong kapayapaan. Sino pang gago ang magre-rebelde o gagawa ng Abu Sayyaf na grupo kung lahat ng mga lahat tayo ay mga milyonaryo? Sino pang ungas, di ba? At kapag may kapayapaan, susunod na dyan yung kaunlaran. Simpleng sentido common lang yan. Ng pagkaraniwang tao, abot yan. By the way, sa konsepto ng trial by jury, yun lang kinakailangan ng mga jurors, sentido common ng pagkaraniwang tao para tuklasin ang katotohanan. Yun lang trabaho nila. Hindi nila trabaho pag-aralan yung batas. Hindi nila trabaho na kailangan o hindi kinakailangan na malalim ang kanilang kaalaman sa batas o matayog ang kanilang pinag-aralan ng mga jurors. Ang kailangan nila sentido common para tuklasin ang katotohanan. Sapagkat yun ang trabaho nila, pagtuklas ng katotohanan. Pagdating naman sa usapin na legal, ano ang batas, ano maaaring nilabag, at anong kaparusahan, trabaho na ng judge yun at yung abogado ng magkabilang partido. Kaya nga sila nag-aaral ng batas Pero yung pagtuklas ng katotohanan, hindi eksklusibong, kumbaga monopolyado ng mga judge. Hindi nila monopolyado ang pagtuklas ng katotohanan. Kasi hindi naman kasama sa pinag-aralan nilang lawyering o pagiging abogado, hindi kasama yung subject kung paano tuklasin ng katotohanan. Sentido common lang kailangan dyan. And so, mapunta tayo sa South Korea. Kasi ito yung pinaka-bago na nag-ship sa trial by jury. Noong 2017, nag-eksperimento sila for 5 years ng trial by jury. Pagdating ng 2012, nakita na maganda kinahinatnan. Kinomisyon nila itong si Kings County Deputy Prosecutor Stephen Kim na isang Koreano. Koreano ang mga magulang. Of course siya, US citizen na. Natural born. Kasi sa Amerika na hindi pa pala. Hindi, tama. Natural born na siya sa Amerika na ipinanganak. At yung kanyang mga magulang, siyempre mga US citizen na rin. Kasi doon na siya lumaki. Pero matatas magsalita ng Koreano. Itong si Stephen Kim. Kaya siya ang kinomisyon ng South Korean government para i-educate, lecturean ng mga South Koreans para yung American-style jury justice system ay maipairal sa kanilang bansa. Kaya nakita nyo naman kung paano umunlad ng mga Koreano in the span of several years only. Diba? Marami silang pera. Ang gobyerno nila kasi hindi na pwedeng nakawin yung pera doon, kaya naibibalik na nagagamit sa
magandang mga pamamaraan. So dalawang pangulo ang kanilang ipakulong. Si Park Geun-hye, ang kauna-unahang babaeng pangulo ng South Korea. At sino pa? Si Moon. Anyway, dalawang pangulo na yung kanilang napapanagot. Ano po? Sa kasong korupsyon. Kasama na yung kanyang kasabwat ng mga oligarko. Matataas na opisyal ng mga dambuhalang kumpanya doon sa South Korea, katulad ng Hyundai o Hyundai. Bahala kayo kung paano nyo pinopronounce. Sounds familiar? Aba, ganun din ang mga nangyayari dito sa atin, di po ba? Katakot-takot din na pangungurakot ang nangyayari sa gobyerno at ang kasabwat palagi ay yung kanilang mga oligarko na mga kapanalig. And so, kung merong Stephen Kim ang South Korea na Deputy Prosecutor ng Kings County, US of A, aba, mas matindi ang meron tayo. Ang kanyang pangalan ay si Tani Kantil Sakaoye. Tani Kantil Sakaoye. Siya po ang kasalukuyang Chief Justice ng California. State of California. Akalaan niyo yun? Siya po ay pangalawa lamang sa mga naging babaeng Chief Justice ng California. At kauna-unang Filipina-American na naging Chief Justice sa California. Ang kanyang tatay ay Filipino-Portuguese na nanggaling ng Hawaii at ang kanyang nanay ay Pilipina. At siya ay doon na ipinanganak, doon lumaki. Kakabilib. And so, eto, magandang makomisyon din ito. Gagawin natin yan pagka nailuklok na natin yung Partido Soberano sa gobyerno. Kukunin natin ito si Chief Justice Sakaoye, Kantil Sakaoye, Tani Kantil Sakaoye, na siyang mag-educate sa atin ng mga Pilipino, sa mga taga-judicial branch, ganun din sa legislatibo at sa executive, kung paano tayo magkakaroon dito ng jury justice system at kung anong mga proseso, anong mga galawan, anong mga kalakaran, anong mga patakaran. Hindi po ba? Pero meron na tayo niyan dito sa ating Partido Soberano Pilipino na dati ay, hindi, hanggang ngayon pa naman, Soberano Philippine Trial by Jury Movement. Meron na tayong National Jury Law, na propose. Meron na tayo niyan. At ang may akda niyan ay yung ating US-based na abogado na ating legal consultant, si Attorney Marlo Camilo. Yan po ang gumawa ng ating National Jury Law. Pwede rin natin kopyahin na lang in toto. Huwag naman in toto, ang California Judicial Branch na jury system. Pwede. Diba? Pare-pareho lang naman yung mga batas Diba? Ang importante lamang doon, pantay-pantay na ipatutupad sa lahat. Hindi yung may tinitingnan, hindi yung may tinititigan. Ayun naman lang hindi maaari na hindi dapat na nangyayari dito sa ating pong bayang Magiliw. And so, paano mangyayari itong ating pangarap Pinoy? Pangarap Pinoy. Pangarap pa ito ng ating mga ninuno Pangarap Pinoy na katarungan, kalayaan, at kaunlaran. Aba, kailangan po nating magluklok ng mga juror advocate sa halalan 2022. Juror advocate, pamula sa presidente hanggang sa konsihal sa mga munisipalidad.
Etong ating may luklok na presidente, kailangan i-certify niya urgent ang amenda numero 1 sa Bill of Rights sa ating mga karapatan, batas ng ating mga karapatan, para maidagdag ang ating karapatan/kapangyarihan sa trial by jury. Certify niya urgent. Yung ating mga senador na may luklok at mga kongresista, sila ngayon ang maghahain ng panukalang amenda sa saligang batas. Isang pag-amendment, isang proviso lang. Isang item lang, bawat amendment. Isang subject matter lang. Hindi ito yung charter change na pwedeng kalikutin ang buong batas. Hindi. Amendment lang sa ating Bill of Rights para maidagdag ating karapatan at kapangyarihan sa trial by jury. Ang kailangan po natin, 3/4 vote or kung tawagin nila ay absolute majority. Both houses voting separately. So, importante na mapuno natin ng mga juror advocate candidates ang Senado at Kamara de Representante. At kapag may sa ngayon, di pa natin pwedeng punuin yan sapagkat sa Senado ay 12 lang ang mababakanting posisyon pagdating ng 2022. Sa Kamara, pwede na punuin. At syempre, kailangan din natin yung mga lokal na opisyal na mga juror advocate para kapag naipasa na sa Kongreso at Senado, ibabatoy agad yan doon sa Commission on Election. At ang Commission on Election agarang magtatakda ng plebisito. At doon papasok ang importansya ng ating mga local government officials na mga juror advocate din. Information dissemination, information campaign kung bakit kailangan natin suportahan ang ating mga sarili, ang ating interes bilang mga juror. Pag tayo na nakaupo dun sa mga husgado, hindi na lulusot yung mga ungas ng mga kawatan, mga salot ng mga kawatan bantay sa lakay na yan. Tama? So, dyan ang importante. Ngayon, sino-sino yung ating mga juror advocate candidate? Aba, syempre, para ka maging juror advocate candidate, pipirma ka ng covenant. Sa harap ng mga soberanong mamamayang Pilipino, saksi ang Panginoon na isusulong mo. Puspusan ang amenda numero 1, which is the right to trial by jury natin mga soberanong mamamayang Pilipino nang walang halong pag-iimbot at buong katapatan at ni sa hinagap walang hangarin na umiwas. Pipirma sila ng kasunduan at ating ipapaskil yan sa lahat ng online platform po natin. Sa Twitter, sa Facebook, sa blog, diba? Ano pa? Siyempre sa YouTube advocacy channel natin. Diba? youtube.com/user/Kit Kilatis Lagare. Pag hindi nyo matandaan lahat, i-type nyo lang sa URL, Kit Kilatis Lagare. Lalabas na yung ating YouTube advocacy channel at doon nyo mapapanood ang aking munting programa na Kilatis at Sintido Komon na tiyak kapaki-pakinabang para sa ating lahat. At syempre, alam nyo naman, sa lahat ng mga pumuporma ngayon, ibabalita ko na rin sa inyo, isa pa, paging Pangulo pumuporma na gusto maging Pangulo sa halalan 22, isa pa lang, ang nagdeklara na kanyang isusulong ang jury justice system para maging patas ang batas para sa lahat. Sino yon? Sino yon? Ang pambansang kamao, si Senador Emmanuel Napidran
Pacquiao, aka Pacman. Siya pa lamang po. And so, inahamon po natin na pumuporma. The more the merrier, the more the plenteer. Ha? Lahamon natin. Si Amy Marcos, si Bongbong Marcos, hindi pala si Amy, si Bongbong. Ha? Si Inday Sara, si BP Leni Robredo, si Trillanes, lahat na gusto tumakbo. Oh, at syempre, ang ating si Justice Antonio Carpio, na maging juror advocate, yan ang hamon. O, nasambay ng Pilipino. Na maging juror advocate lahat ng kakandidatong Pangulo. Para magkaalaman na kung sino ang talagang nasa puso, nasa isip, puso at damdamin ang paglilingkod sa interes ng sambayan ng Pilipino. At ito naman ang hamon, siyempre, para sa ating, lalong-lalo na, ang 99.9% sa atin ng mga Itzapuera, maging juror, advocate po tayong lahat. Magsama-sama po tayo sa Bayanihan for People Empowerment as juror in a trial by jury of the people, by the people, for the people. Hanggang sa muli, ako po inyo lagi nakandang maglingkod, Kitkilatis Lagare po lamang. God bless us all. God bless the Philippines. Gusto ko, juror ka!